Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Kabanata 61 at kahapon nga po hindi tayo nagkaroon ng devotion dahil sa mahina yung nagkaroon ng problema sa wifi. Pero ngayon pagpapatuloy po natin yung dapat na kagabi, ang verse 8 and 9. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, na dakila sa lahat, thank you po sa lahat, sa umagang ito, sa araw na to, sa patuloy na biyaya mo ng buhay, karunungan, sa provision mo, Panginoon, sa protection na binibigay mo sa amin, sa bawat pinupuntahan namin sa trabaho. Lord, dalangin ko po ngayong gabing ito na magkaroon ng maayos na connection ang bawat kapatid na nasa online at ito ay maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mensahe ngayong gabi upang mas makita ng lahat, maunawaan ng lahat ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Panginoon, maraming salamat po. Samahan niyo po kami, ikaw ang manguna at ikaw ang maitaas namin sa gawain ito. In Jesus' name, amen. Yan. So, yun nga po, tulad din po ng nangyari nung isang araw ay medyo nagkaroon din ng problema doon sa wifi. Yung verse 7 ay ito nga po yung tumutukoy sa biyaya ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang pagpapala dito. At hindi lang simpleng pagpapala kundi doble ang matatanggap ng kanyang bayan. At dito ay tumutukoy ito sa pagpapanumbalik at karangalan na mula doon sa pagkawasak na walang makitang anumang kagandahan sa lugar ay magiging baliktad yung sitwasyon, reverse situation, na makikita yung pagpapala at biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bansa na magdadala ng mga yaman sa Sion, sa Jerusalem. At ito ay tumutukoy sa walang hanggang kagalakan at walang hanggang pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa kanyang bayan na mula sa kahihiyan, mula sa nahamak ay nabaliktad, mababaliktad at ang kanilang sitwasyon at mararanasan nila ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. So sa verse 8 and 9, tumutukoy naman po ito sa walang hanggang tipan na dahil nga po iniibig ng Panginoon ang katarungan, ay tumutukoy ito doon sa pagsaayos sa bagong sistema, dahil nga sa previous chapter natin na pag-aralan ay may sitwasyon doon na ang mga namumuno ay mas inuna yung pansariling kapakanan, hindi nabigyan ng atensyon ang mga nasa may hirap na estado, at yun nga po, walang pantay at patas na justisya, wala na yung katarungan, wala na yung katotohanan, at ito nga po, dahil doon ay namagitan na, nag-intervene na ang Panginoong Yahweh. So dito makikita rin natin sa talata 8 and 9 yung walang hanggang tipan, everlasting covenant na bagong ng Panginoon, kumbaga ibibigay sa kanyang piniling bayan, at ito ay nagpapakita ng walang hanggang katapatan ng Diyos at pagmamahal sa mga tao. Dito ay sa verse 9 ay mapapag-aralan naman natin yung sitwasyon ng kagalakan at patuloy na pagpapala ng Diyos, yung bunga ng pagpapala niya sa kanyang bayan. At dito makikita yung matuwid na pamumuhay. Magandang gabi, kapatid Iverson. Yan. Mark Reyes, salamat at napadaan ka, kapatid. Pwede ka magstay at makinig, ito yung napaka-importanting aralin, kapatid. Yan. Kamusta dyan? Kamusta dyan sa ating monan? Yan. So, yan po, tayo ay dadako na sa verse 8 and 9 sa talata 8.
Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pangaalipin. Ang nais ko'y katarungan. Gagantipalaan ko ang mga taong tapat sa akin, walang hanggang tipan ang aking gagawin para sa kanila. Kung titingnan natin, no, sa talata 8, meron na agad siyang deklarasyon na ayaw niya doon sa kasalanan. Kaya nga yung yung kanta doon sa Sukdulang Biyaya, no, na nakalagay na niyakap mo ako sa aking karumihan. Actually, hindi pwedeng gawin ng Panginoon ay hindi niya kakayakapin ang kasalanan, kundi lilinisin ka niya mula sa kasalanan. So, pwede niyo pong i-check yun. Actually, na-share ko na to sa mga kapatid ko sa TikTok. Kasi lagi nilang kinakanta yung Sukdulang Biyaya. No? So, yun lang naman po. Pero, Sukdulang Biyaya po, tulad ng ating sa sitwasyon natin ngayon, no? Sana po ang mga tao ay nagbibigay ng oras doon sa kahalagahan ng nangyaring ito. So anyway, ito ay namumuhi sa kasalanan ang Diyos, at alam naman natin na ito ay kanyang aayusin, no? At nandun, nabanggit nga natin na ito ay kanyang pangako sa kanyang bayan. At ganoon din, yung mga totoong sumunod ng palataya, nagtiwala sa Panginoon, ay kanyang pagpapalain. At yung mga naging tapat, siyempre ito yung makaka-receive siyempre na ang totoong pagpapala. Yan. So dito ang talata ay kumakatawan sa sariling deklarasyon ng Panginoon kung anong uri ng pagtubos ang kanyang dadalhin at anong uri ng mga tao ang kanyang binubuo. Ang kabanata ay nagsasalita sa wika ng mabuting balita, kalayaan, ginhawa, kagandahan para sa kalungkutan at pagdurusa, at ang muling pagtatayo ng mga sirang lugar. Ito ay isang pangako ng pagpapanumbalik katapos ng pagkawasak, ngunit nililinaw sa talatang ito na ang pagpapanumbalik ay hindi lamang po tumutukoy sa material o politikal, kundi ito ay moral at spiritual na nakaugat sa katangian ng Diyos. No? Tumutukoy ito sa attributes or sa nature ng Panginoon na ito ay pagpapanumbalik mula dun sa pagsakop, mula dun sa paghihirap ng mga Israelita, ay ito yung kasunod, no, pagpapanibago o panunumbalik mula doon sa paghihirap. So dito makakaranas ang bayan ng Diyos ng tunay na pagpapala na mula sa Panginoon. Ito ay nakaugat nga sa katangian ng Diyos. Ang pagpapalang inilalarawan sa kabanatang ito hindi hiwalay sa katwiran, kasi nga hindi na niya nakitaan ng katotohanan at katarungan yung sitwasyon noon. At dito ay aayusin niya, no? Totally restore ang gagawin dito. At ito ay lahat ng mga mali noon ay aalis, talagang totally new system, kumbaga, no? At dito magkakaroon siya, gagawan niya to ng panibagong pamamahala. So sa panimula ng talatang ito ay pinaliwanag ng Panginoon kung bakit mapagkakatiwalaan at ang ginhawa at kagantihang ibinigay niya. Iniibig niya ang kahatulan at kinakamuhian niya ang pagnanakaw para sa mga handog na susunugin. So makita natin, no, God is just, no? God merciful and just. Ibig sabihin ng just, makatuwiran. Pag andun po siya sa pag mali, no? Hindi pwede na yan, konsiderasyon, hindi. Pag mali ang ginawa ng tao, may kaparusahan. Pag tama, syempre, mayroong pagpapala, no? So kaya nga ang Panginoon pinapakita niya dito na kahit yung naranasan ng mga tao, no, ng mga Israelita doon sa Babylonia, ay kailangan mangyari yun, no? Kasi yun po yung karakter ng Panginoon, eh. Hindi po siya konsentidor, no?
Hindi dahil naawa siya, hindi po. Ang katangian po ng Panginoon is siya ay just, no, makatwiran, righteous. Kumbaga, mali eh. Kailangan nating sundin ang batas. And that's the, ano po, no, yung karakter ng Panginoon. Hindi po ito mababali at hindi ito madadaan sa mga padrino, sa mga pakiusapan. Wala pong ganon, no? At magandang gabi, Pastor Nanding. So ito po yung dapat na makita natin, maunawaan natin ng Panginoon ay mahabagin, no? Mapagmahal. Pero siya po ay He is also a just, no? Hindi to yung dapat talagang alam o kilala ng mga taong ito, ng mga taong mananampalataya, ang tunay na katangian ng Panginoon. So, dito, nang sabihin ng Panginoon, ako, ang Panginoon, ay umiibig sa kahatulan, sa King James Version. Ang nais ko'y katarungan sa MBB. Ang salitang paghatol, katarungan, sa tagpong ito ay nagdadala ng kahulugan ng kung ano ang tama, makatarungan, at kaloobang maayos. Sa buong aklat ng Isayas, ang paghatol ay hindi lamang ang kilos ng pagpaparusa sa kasalanan. Ito rin ang pangako ng Diyos na ituwid ang mga bagay-bagay. Ipinangako na ng kabanata ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos kasama ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kasi nga po, no, the original design of God, no, ayon sa kanyang image, no, ayon sa kanyang hindi po ito tumutukoy lang sa physical, ha, kasi yung mga tao ay talagang niliteral na imahe o physical na wala pa po nakakakita, no, na tunay na imahe ng Panginoon, yun, unless dun sa alam natin marami siyang pinagpakitaan, pero hindi may apoy, no, yan. So dito ay hindi lang po physical, kundi the original design o the image of God ay yun yung nawala dahil nga sa kasalanan, no? Kaya tayo ay dumadaan sa mga sitwasyon ng pagkatama, no, paghihirap o kabigatan, kasi totally masakit talaga, no? Masakit talaga yung process. Pero ito po ang nagiging katas nito, ang nagiging resulta nito ay papunta sa pagkatulad natin sa Panginoon. At dito mahalaga na maunawaan natin na itong proseso, na itong talatang ito ay nagbibigay. Maraming magandang gabi sa aking college classmate. Hi Kistel, nasa Impanta ka ba? Yan. So, yan, nice to see you again. At ikaw ay napadaan sa aming pag-aaral. Regard sa family mo, Tel. Yan, ingat. At siyempre, sa family mo rin, no? Yan, so, tayo nga po ay nandito upang makilala natin ang pamamaraan ng Panginoon. Mahal, ang gusto ng Panginoon ay tama at tapat na hustisya, katarungan, at ayaw niya noong ng kasalanan at kasamaan, no? Mahalaga ang pagsasamang iyon. Ito ay ang parehong Diyos na nagbubukas ng bilangguan at umaaliw sa mga nagdadalamhati at tumututol din sa kung ano ang sumisira sa kanila. Ang kanyang pamamahal sa paghatol ay nangangahulugan na ang kanyang kaligtasan ay hindi lamang isang emosyon o dala ng damdamin, kundi sa halip ito ay isang banal na desisyon at kaisipan. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin masusukat ang kaisipan at katalinuhan ng Diyos. His thoughts is higher than ours. Hindi natin maaarok. Pero dito makita natin na yung gusto niyang mangyari dito ay maibalik, no, maitayo muli ang kanyang bayan, ang kanyang ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang karakter, no, ng Panginoon. At dito po makikita natin kung gaano kataas yung
Actually, hindi natin masusukat, no? Above our expectation talaga, no? So, dito ay pag mali, mali. Pag tama, ay tama, no? Yan. So, hindi lukewarm, hindi gitna, but nasa ano siya, nasa katwiran, no? Yan. So, ang kanyang pagmamahal at sa paghatol ay nangangahulugan na ang kanyang kaligtasan ay hindi lamang isang emosyon o dala ng damdamin. Sa halip, ito ay isang banal na desisyon at kaisipan. Medyo maingay lang po dito kasi ano tayo itong mga tong lugar, no? So may mga kabataan dito. Yan. So sinasabi nito na sa mga inaapi, ang kanilang layunin ay hindi binabaliwala at sinasabi sa masasama na ang kanilang kapangyarihan ay hindi na magtatagal. So ito ay tumutukoy nga po dun sa pagsasaayos ng yung mga gumagawa, patuloy na gumagawa ng kasalanan at kasamaan ay mapaparusahan, at ang mga tapat at nananampalataya nagtitiwala sa Diyos ang kanyang isasama, no, sa kanyang bagong itatayo. Yan. So ang paralalang kinamumuhian ko ang pagnanakaw para sa handog na susunugin ay nagdaragdag ng matalas na talim. Ang handog na susunugin na isang handog na nauugnay sa pagsamba, debosyon at paglapit sa Diyos. Inilalantad dito ng Panginoon ng isang kontradiksyon, ang pagdadala ng handog habang nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Imagine ninyo ito yung simpleng yung dala-dala mong handog, pero hindi naman to galing sa mabuti, no? Kundi sa kasamaan. Ito po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, no? Yung puso mo naman, labag sa iyo yung pagdala ng magandang paghandog, pero yun nga po, no, may galit ka sa puso mo. Hindi rin po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mahalaga po na bago tayo humarap sa Panginoon, make sure na yung puso natin ay handa, no? Handa na iharap sa Panginoon, dahil baliwala po ang ating ginagawang pagsamba, ang pagpunta natin sa church, ang pagpunta natin sa mga fellowship, kung hindi po ito bukal sa puso natin. Ito po ipakitang tao lamang, no? So ito po yung pagnanakaw, syempre ito yung kung matatandaan natin, no, yung sinabi dun sa isang linya dun sa Proverbs 30 verse 7 to 9 na huwag mo masyadong paghirapin, baka makapagnakaw ako at malapastangan ko ang pangalan mo, no? Anyway, yun yung talagang yung paghahandog ng isang handog na galing sa kasalanan, kasamaan, ay hindi po ito tinatanggap ng Panginoon. Dito ay siyempre kinamumuhian nga niya, no? So bago tayo pumasok sa simbahan, let's make sure na we are nandun tayo sa totoong pagsamba. Hindi yung masabi lang, no? Makita lang ng tao nagsimba siya, no? So dito ay contradiction, no? Isang contradiction na tinutukoy ng pagdadala ng handog habang nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Ang puot ay hindi para sa handog bilang ganito, kundi para sa paggamit ng pagsamba bilang pantakip sa karahasan, pandaraya o pagsasamantala. Ito ay ang parehong prophetikong tema na matatagpuan sa buong banal na kasulatan, kung saan tinatanggihan ng Diyos ang panlabas na relihiyon kapag ito ay ipinare sa panloob na katiwalian, no? Yun nga po, at hindi nga po, no, tumutukoy ito sa isang yung act of worship, no? But this time ito ay tumutukoy sa tapat at totoong pagsamba sa Panginoon. Kasi nais ng Panginoon na tayo ay humarap sa Kanya, na tayo ay totoo at tunay at hindi yung mapag-imbabaw lamang, no? Ang mga tao noon ay namuhay na naghahandog, nag-aayuno, subalit hindi nakikita sa kanilang pamumuhay yung nais na o yung kalooban ng Panginoon. Yan. So sa imahe
ng pagnanakaw para sa handog na susunugin, ang pagnanakaw ay nagiging higit pa sa isang pribadong kasalanan. Ito ay nagiging isang uri ng kalapastanganan kapag ito ay dinadala sa larangan ng pagsamba, na para bang ang ninakaw na pakinabang ay maaaring maging kabanalan sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang altar, no? Sino ba example dito, no? Yung pagnanakaw na dinala mo sa altar, kala na ito ay okay lang, no? Maayos or magiging way ng kapatawaran ng Panginoon, pero ito po ay hindi tama, no? Ito ay isang napaka galit ang Panginoon sa ganitong pamamaraan, no? Maraming politiko, maraming mga leaders na nagbibigay, no, tumutulong. Pero tanong, saan nga ba galing, no? Baka ito ay galing sa sa hindi tamang gawain. At dito ay inaalis ng pahayag ng Panginoon ang ilusyon na ang mga gawaing pangreliyon ay maaaring magbayad para sa kawalan ng katarungan. Pinoprotektahan din nito ang kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba ay nilalayong maging isang pagpapahayag ng katotohanan, hindi isang transaksyon na nagpapahintulot sa paggawa ng mali, no? This is not the license to commit sin, no? Yung dahil nagbigay ka ay okay na, no? Alam mo, sige, pagpatuloy natin. Kasi nagbibigay naman tayo. Hindi po ganoon. Hindi po ganun. Kasi maraming ganyan kaisipan ngayon, lalo sa panahon ngayon, na okay lang yan kasi nagbigay naman tayo. Hindi po ganun. Alam po na Panginoon kung saan galing yung binigay mo at hindi mo pwedeng baguhin yun sa Kanya. Kasi yun nga po, no, hindi mo maaalis sa yung katangian ng Diyos na yun, ang katangian ng Diyos sa Kanya, no? Dahil mahal ng Panginoon na paghatol, laki na susuklaman ang gayong pagkukunwari. Nangako siya at aking pamumunuan ang kanilang gawain sa katotohanan. No? Yun nga po, no, sa previous chapter na mayroong sa kanya magbumula, no, yung gagawin ng mga tao. Mamumuhay silang matuwid at punong-puno ng karunungan. Sa konteksto ng kabanalang ito, ang kanilang gawain ay akma sa larawan ng kabanata ng muling pagtatayo, pagpapanumbalik at paglilingkod. Kanilang itatayo ang mga naging giba, ang mga nasirang establishmento. Kanilang ibabangon ang mga dating tiwangwang at ang bayan ng Diyos ay inilarawan bilang mga puno ng katwiran at mga pari ng Panginoon. Ang pagpapanumbalik na nakikita ay aktibo. Ito ay nasasangkot ng paggawa ng bukasyon at buhay pang komunidad. Ang pamamahala ng kanilang gawain sa katotohanan ay nangangahulugan na pamamahalaan at itatama ng Diyos ang kanilang ginagawa upang ito ay tumutugma sa katotohanan gaya ng kahulugan. Gaya ng ayun sa kahatangian ng Diyos. So yun nga po, no, dahil sa gagawin ng Panginoon na siya yung mamahala, aalisin niya lahat at may bago siyang sistema or gagawin upang ang mga tao ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban, no? Sa kanya manggagaling lahat. Sa yung roots niya, yung attributes niya ay ito yung kanyang ipapagawa sa mga tao, no? Sa mga taong tapat at naging totoo sa pananampalataya sa Kanya. Ayan, so ang panumbalik na aktibo, katapatan sa halip na pandaraya, katarungan sa halip na pang-aapi, integridad sa halip na pagkukunwari. Nagpapahiwatig ito ng higit pa sa patnubay. Pinapahiwatig nito na ang pag-uutos, pagtatatag at pagiging maaasahan ng kanilang mga pagsisikap matapos ang kasaysayan ng baluktot na pakikitungo at paglabag sa tipan. Paglabag sa tipan, no? Yun nga po, no, yung pag-usapan natin kanina na namuhay ang mga taong ito
sa mga mali, no? Sa mga wala yung katotohanan, wala yung katarungan, hindi na patas yung pamumuhay, at nandoon na yung totally disaster na kumbaga, no? At ito ay hindi na nakalulugod sa Panginoon. That's why ito ay aayusin ng Panginoon, i-restore, no? Tulad ng isang bahay na punong-puno na ng mga sira, ng mga anumang bulok, no? Mga nabulok na, mga nasira na. Ito ay kailangan tibagin, kailangan wasakin at itayo panibagong wall, panibagong mga poste at part ng tahanan. So dito ang talata ay nagtatapos ay ang Panginoon mismo ang nangangakong iaayon ang kanilang buhay at paggawa sa katotohanan upang ang naibalik na komunidad ay hindi muling magtayo sa parehong tiwaling pundasyon na humantong sa pagkawasak, no? Yun nga po, nabanggit natin kanina na ang mga namumuno noon ay talaga namumuhay sa maling direksyon, maling sistema. Ang talata ay nagtatapos sa at gagawa ako ng walang hanggang tipan sa kanila. Ito ang pinakamalalim na batayan ng pangako, no? Yung relasyon ng kanyang ng Diyos at ng kanyang bayan. Ito ay walang hanggang tipan na hindi na mababago, no? Ng kahit na sino, anuman ang mangyari. Ang isang tipan ay nagbubuklod ng relasyon na sinimulan at tinukoy ng Diyos. Ang pagtawag dito na walang hanggan ay nagpapahiwatig ng pagiging permanente, no? Permanente na hindi na po mababago. Matatag na pundasyon, matatag na nakasunduan at banal na pangako na lampas sa pagtaas at pagbagsak ng mga pangyayari, no? This is the promise of God, no, sa hindi lamang siyempre sa bayan ng Jerusalem, kundi sa lahat ng tunay at totoong nananampalataya, no, nagtitiwala sa Kanya. Sa Isaias, ang wika ng tipan ay madalas na lumilitaw kapag nangangako ang Diyos. Hindi lamang na magliligtas, kundi muling bubuuin ang kanyang mga tao upang siguraduhin sila sa isang pangmatagalang ugnayan na hindi masisira ng kahinaan ng determinasyon ng tao. Walang putol nito, no? Kahit ano man ang mangyari. Dahil yun na nga po, no, siya ay magkakaroon ng panibagong tipan na ito ay totally na ang Diyos na mismo ang nag-set ng gumawa at walang anumang problema ang sira nito. Sa kabanatang ito, ang walang hanggang tipan ay nagbubuklod sa moral at sa maawain. Ang puot ng Diyos sa pagnanakaw at pagmamahal sa paghatol ay hindi kinakansela ang kanyang kaginawahan. Hinuhubog nila ito sa isang bagay na pangmatagalan. Ang tipan ay nagbibigay ng balangkas na kung saan maaaring aliwin ng Diyos ang lahat na nagdadalamhati at tumikhari ng isang bayan na ang pagsamba at gawain ay totoo. Nangangahulugan din ito na ang pagpanumbalik ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan, kundi isang patuloy na kalagayan ng relasyon sa Diyos na minarkahan ng kanyang katapatan. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay lumilipat muli sa silid-hukuman patungo sa altar, patungo sa lugar ng trabaho at sa huli ay sa tipan. Ang paghatol ay nagpapaalala sa banal na pamantayan at sa pampublikong lugar na kung saan binabanggit at tinututugunan ang mga pagkakamali, no? Mula doon sa paghatol patungo sa altar at papunta doon sa walang hanggang tipan na bibigay ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ay isang patunay ng tunay na pagtupad ng pangako, pagtupad ng pangako ng Diyos. Ang kanilang gawain sa katotohanan ay nagpapaalala sa pang-araw-araw na buhay. Muling pagtatayo at ang magtatatag ay magsasagawa ng katwiran sa ordinaryong paggawa. Ang walang hanggang tipan ay nagpapaalala sa permanenteng pangako ng Diyos
sa kasal o pamilya. Ang ideya na ang naibalik na buhay na ito ay sinisiguro hindi ng merito ng tao, kundi ang pangako ng Diyos. So magkasama nilang pinapakita na ang pangitain ni Isaias tungkol sa kaligtasan ay komprehensibo. Tinatalakay nito ang mga kawalan ng katarungan sa lipunan, integridad ng relihiyon, layunin ng paggawa at pangmatagalang seguridad ng mga tao. Again, ang talatang ito mga kapatid ay isang malalim, no, na usapin. Siyempre lalo na sa walang hanggang tipan na gagawin ng Panginoon para dito sa kanyang bayan, no? Permanente na at ito yung pagsasaayos nga po, pagpanumbalik muli ng kanyang binuo noon, no? At again, ang talatang ito ay may panghalatang konteksto ng kabanata 61 na nagsasalita ng pag-asa sa isang komunidad na nasanay sa kawalan, pero nangangako na ang Diyos ay magbubuo muli ng panibagong kasunduan, no, na ito ay permanente na at hanggang wala nang wakas, no. Sa pagwawakas, nagpapakita ito ng uri ng pagtubos na ibinibigay ng Diyos. Ito ay isang pagtubos na tumatangging paghiwalayin ang pagpapala mula sa katwiran, pagsamba mula sa katarungan at pagpanumbalik mula sa katotohanan. Nangangako ito na hindi lamang babaguhin ng Diyos ang mga pangyayari, kundi itatama rin ang moral na kaguluhan na naging dahilan ng mga kasamaang nangyari sa kanyang bayan. Sisiguraduhin niya ang bagong buhay ng kanyang bayan na sa pamamagitan ng isang walang hanggang tipan ay nakasalalay sa kanyang sariling tapat na karakter, no? Kaming magmumula lahat sa Panginoon, magmumula lahat sa Kanya. Yung pamumuhay ng tao, yung kaisipan, yung gagawin, at yun nga po, no, mamumuhay silang matuwid, righteous. Tayo, no, tayo mga nag-aaral ay maunawaan natin to na yung nature ng Panginoon ay hindi niya hayaan na ito ay hindi makita ng tao, no? Again, His thought is higher than ours. So, ibig sabihin nun, talagang minsan hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Pero dahil sa ating totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, pinagpapareduce na natin lahat, no? Ibig sabihin, we surrender to Him, no? At ito yung dapat nating patuloy na may pamuhay upang makita sa buhay natin ang karakter ng Diyos at makapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Yan, so ang verse 9 naman, ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila ay sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. So this is reflection or representative ng Panginoon sa bahaging ito. At ito nga po ay tumutukoy din sa mga susunod pang henerasyon, no? Hindi lamang doon sa panahon na yon na lahi, kundi sa mga susunod pa na henerasyon sa kanilang pamilya. Ito ay nagpapahayag ng tungkol sa muling ito ay nagpapahayag tungkol sa mga magiging inapo ng bayang Israel. Pinapahayag niya ang kanilang mga inapo ay makikilala sa mga hintil at lahat ng makakilala o makakita sa kanila ay kikilalanin sila na pinagpala ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, alam naman natin, no, maraming nakakaano na ang mga Israelita o mga Hudyo ay tunay na pinagpala, no? Tunay na pinili ng bayan. Nakita natin kung gaano ka protective ang Panginoon sa kanyang bayang Israel, no? Sa kanyang piniling bayan. Nakita natin marami na nagtangka
marami na patuloy na kumakalaban. Malalaking bansa, malalaking mga sama-samang organisasyon o nation. Pero nakita natin sa liit ng Israel, no? Hindi nila matiris kumbaga. Pero yun nga po, nandun po yung walang hanggang pagmamahal at proteksyon ng Panginoon sa kanyang bayan. Dito ay titingalain ang mga susunod pang mga inapo ng Israel na makikita sa kanila ang pagpapala ng Diyos, at dito ay binabanggit din na ang pagkilala sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan ay isang prestigious or kapuri-puri, no? Ibig sabihin ay nakikita yung kaniningan ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon. Pati na rin ang katuparan ng kanyang mga pangako sa kanila sa panahon ni Propeta Isaias. So ang tema ng pagkilala at pagpapala sa talatang ito ay makabuluhan. Sobrang makabuluhan dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagpapanumbalik, no, ng isang bayang nawasak pero itatayo muli ng Diyos. Napaka gandang pangako ng Panginoon na makikita ng lahat, no, makikita, masasaksihan, at dito ay nandun yung siyempre yung pagkamangha ng mga tao, ng mga bansa sa bayan niya. At dito ang imahe ng mga inapo ng Israel ay kinikilala at makikilala sa mga hintil. Yan. So ito ay maaring bigyang kahulugan sa maraming paraan. Una, maaari itong makita bilang babala ng pandaigdigang pagkilala at pagtanggap sa mga inapo ng Israel. Ito ay mauunawaan sa literal na kahulugan, pati na rin sa simbolikong paraan sa mas malawak na konteksto ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. At ito nga po, no, yung pagbabalik ng mga taong ito sa lugar ay ito ay masasaksihan ng lahat, no? At makikita na kung gaano ito pinagpala ng Diyos. Dito ay yun nga po, matutupad ang pangako niya na ito ay kikilalanin at titingalain ng lahat. At tumutukoy rin po ito siyempre sa mga taong nanampalataya, no? Taong mga totoong kumilala sa Panginoon. Pangalawa, maaari rin ito makita bilang simbolo ng mga espiritual na pagpapala at pabor na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Pati na rin ang pagdakila at pagkilala sa kanyang mga pinili sa mga bansa sa hinaharap. Pwede ito ay bunga, resulta, no, na ang imahe o yung karakter ng Panginoon na nagbibigay ng madiin na katunayan na ang pangako ng Diyos ay matutupad, no? So bukod pa rito, ang talata ay maaari ding makita bilang simbolo ng figura o tipo ng Mesiyas at ang ganap na katuparan ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating niya bilang tagapagligtas. Ang pagkilala sa pagiging mapalad ng mga inapo ng Israel ay maaaring makita bilang isang paunang paglalarawan ng pagkilala at pagpaparangal sa Mesiyas ng mga bansa, no? Yung pagdating niya, nakita natin kung siya pinuntahan ng mga hari, no? At siya ay hinandugan ng mga regalo, at ito ay pagbibigay ng kapurihan sa kadakilaan ng Mesiyas. Dahil nga po dito, ang talatang ito ay maaaring makita bilang isang propesiya ng pandaigdigang pagkilala at pagtanggap sa tagapagligtas at sa kanyang mga pagpapala. Naging maingay ang mundo noon dumating ang Panginoon. Naging threat din sa iba. Pero ito ay mas nakita ng lahat yung pagdating niya na bilang ito ay isang pag-asa, no? Pag-asa na maghahatid ng kaligtasan at pagtubos. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa, pagpapanumbalik at pangako para sa mga susunod na henerasyon ng Israel. Binabanggit nito ang pagkilala sa pagiging mapalad ng bayan ng Diyos, pati na rin ang katuparan ng kanyang mga pangako sa kanila.
maaari itong maging simbolo sa mga bagay na nagbibigay diin sa mataas na katayuan at pabor na ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang piniling bayan sa hinaharap. No? Again, ito ay isang propesiya sa panahon ni Propeta Isaiah na hindi lamang tumutukoy doon sa hindi lang limitado no, sa kanyang bayan, kundi ito ay tumutukoy din sa mga taong mananampalataya at susunod sa Panginoon. No? Ang pangako na ito ay isang bibigay diin sa mataas na katayuan at pabor na binibigay ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga lingkod. Sa panahon natin, no, yung mga patuloy na sumusunod ayon sa kanyang kalooban ay makakatanggap ng pagpapalang hindi lamang physical, material, kundi ito ay moral na pagbabago sa darating na panahon. So yun po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Yun nga po, no, baka Monday na po natin matapos ang chapter 61. So yan po, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa paggabay, sa pagsama sa amin sa pag-aaral na ito. Naway ikaw po ang aming naitaas na papurihan na parangalan, Panginoon, ang pangako mo sa iyong bayan, ang pangako mo sa iyong mga lingkod, na yung presensya, yung protection, Panginoon, ay yung pagpapala na hindi lamang sa physical, kundi spiritual at moral. Lord, salamat sa patuloy na gabay, sa patuloy na pagtuturo at pagsama sa amin. Lord, gabayan niyo po ang mga kapatid na nasa online. Mapanood nila to, maparinggan nila to, makilala nila kung sino ang Diyos at ano ang katangian. Lord, salamat. Patuloy naming dalangin na samahan niyo po kami sa aming gagawin pa ngayong gabi ito. So, ilaman po lahat ng papulit parangal in Jesus' name. Amen. Yan, maraming salamat po sa mga nakijoin, sa aking classmate ng college, Cristel Kahungkom, Tendero, yan. Pastor Nanding, Brother Mark Iverson, siyempre kasama ko dito sa church si Pastor Dom. Salamat po. Maraming salamat. Pagkita-kita po tayo muli. Bukas po, no, Sunday worship service, sana po maka-join kayo sa live. At sa Monday, yung pagtatapos po ng chapter 61. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. To God be the glory.